Dear Kuya Rex, itago mo na lang ako sa pangalang Ivan. Ako ay 22 taong gulang na sa ngayon. Isa akong graduating student dito sa Maynila. Lumaki ako sa probinsya, sa isang maliit na bayan kung saan ang buhay ay simple at ang mga lihim ay mabilis na kumakalat. Kaya naman, medyo inosente pa ako sa mga kalakaran dito sa syudad. Sa ingay, bilis at mga taong hindi mo agad mapapasa. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa iyo ngayon ay simula ng pagmulat ko. Hindi lang ang mga mata, kundi ang buong pagkatao ko sa isang mundong hindi ko inakalang papasukin ko. Sa tabi ng isang lalaking hindi ko inasahang magiging mahalaga sa buhay ko. Nagsimula ang lahat nung desperado na akong lumipat ng boarding house. Ang dating tirahan ko, isang malapit sa university, ay biglang nagtaas ng upa ng husto. Gipit ako sa pera sa mga panahong iyon, lalo na ang pamilya ko na nasa probinsya. Ang padala ni Mama na nagsisikap sa isang maliit na tindahan ay sapat lang para sa aking matrikula at baon araw-araw. Buti na lang, may naisip ang pinsan ko. May kakilala raw siyang naghahanap ng kasama sa apartment para hati sa gastos. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Kuya Rigor. Si Kuya Rigor ay 26 taong gulang na. Siya ay nagtatrabaho bilang mekaniko sa isang malaking Tyler malapit sa pier at part-time na bouncer sa isang bar tuwing Sabado ng gabi. Nung unang beses ko siyang makita, hindi pa ako makatingin sa kanya ng diretso. Ewan ko ba? Ang gwapo niya kasi. Matangkad. Tapos, ako kasi yung tipo ng tao na nahihiya kapag gwapo yung kaharap ko o gwapo yung katabi ko. Hindi siya yung tipong maskulado na parang gym rat. Pero malaki ang katawan niya. Malapad ang balikat. Makapal ang bisig. At may presensya na parang umaako ng espasyo. Yung tipong kapag dumaan siya sa makitid na pintuan ng apartment, parang kailangan pa niyang yumuko ng kaunti. Morenong moreno. May mga malaliit na peklat at kaskas sa braso at kamay na halatang galing sa pagtatrabaho sa makina at mabibigat na kagamitan. At seryoso ang mukha niya. Halos hindi napapangiti. Dito ka sa taas ng kama. Ako sa baba. Huwag kang magulo sa gamit. Malinis akong tao. Yan ang unang diretsong bungad niya sa akin nang magkita kami. Walang ngiti. Diretsa lang ang tingin. Opo kuya. Salamat po sa pagpapatira. Sabi ko, habang bitbit ang aking maliit na maleta at isang kahong puno ng mga libro. Isang studio type lang ang apartment. Isang maliit na espasyo na naglalaman ng double deck. Isang maliit na dining set. Isang lababo at isang maliit na aparador. Magkakasama sa isang sulok ang lababo at ang double deck sa higaan namin. Ang CR naman nasa labas ng unit pero solo naman namin. Sa ganitong kaliit na espasyo, literal na magkadikit ang aming mga buhay. Hindi maiwasan na magkakasalubong kami, magkakabungguan o makakita ng mga bagay na sa normal na sitwasyon ay dapat pribado lang. Sa unang linggo pa lang, ilag na ilag ako sa kanya. Natatakot ako. Baka masungit siya o talagang hindi ko naman alam kung ano pang ugaling meron siya.
o baka mainitin ang ulo. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, napansin ko na kahit mukha siyang barako at tahimik, ay may kakaibang bait naman pala siya. Siya ang madalas na nagluluto ng hapunan namin. Simple lang. Adobo, sinigang, o pritong isda. At hati kami sa gastos. Lagi siyang nag-iiwan ng pagkain para sa akin kapag gabi. Kapag gabi ang uwi ko galing sa mga grupo o study sa aking part-time na trabaho sa isang computer shop. May disiplina siya sa gamit. Malinis at tahimik. Pero may isang bagay kay Kuya Rigor na hindi ko mapipigilang mapansin. Isang bagay na unti-unting nagpalito sa aking paningin at sa kanya. Dahil mainit sa apartment at luma na ang aircon, sanay siyang natutulog ng naka-boxers lang o kaya'y nakapantalon. Tuwing umaga, halos sabay kaming nagigising para maghanda. Siya papasok sa Tyler, ako sa school. Isang umaga, nagising ako ng mas maaga dahil sa kailangang umihi. Pagpabako mula sa itaas ng kama, napatingin ako sa kanyang pwesto sa ibaba. Natutulog si Kuya Rigor nang nakataas ang isang paa sa pader. At dahil maluwag ang suot niyang boxers, may nakita akong bumubukol. Hindi lang ito basta bukol. Parang halos kasing laki na ng aking hintuturo. Ngunit mas mataba at mas mahaba. Kahit tulog pa siya niyan, napatigil ako sa paghahakbang. Parang nanigas ako sa kinatatayuan ko. Kinabahan ako, hindi dahil sa takot sa kanya, kundi sa biglaang pagkabigla. First time ko makakita ng ganito sa personal. Dati sa mga nakatagong video lang sa internet o sa mga libro ng mga kaklase ko. Pero iba pala kapag nasa harap mo na sa mismong tao na kasama mo sa bahay na hindi mo ito inaasahan. Mula noon, hindi na ako mapakali sa kwarto. Parang lihim akong naaakit at nabibighani. Tuwing magkasama kami sa kwarto, habang nag-aaral ako sa mesa, balita sa maliit na TV. Palihim akong napapatingin sa kanyang shorts o sa tuwing yumuyo ko siya. Gifted talaga siya. Isang katotohanang hindi maikakaila ng manipis na tela. At hindi ko alam kung bakit. Ngunit parang may kuryenteng dumadaloy sa akin tuwing naiisip ko ito. Tuwing nakikita ko ang anino nito. Gusto ko malaman kung ano ang pakiramdam nang hawakan yun. Yung totoo ang laki nito. Ngunit siyempre, pinipigilan ko ang sarili ko. Maling-mali ito. Mali ito. Dumating ang isang insidente na nagpapago sa lahat. Isang Sabado ng gabi, may fiesta sa kabilang barangay at niyaya si Kuya Rigor ng mga katrabaho niya sa Tyler para mag-inuman. Umuwi siya ng bandang 12:00 ng gabi. Lasing na lasing. Halos hindi makatayo ng tuwid. Ako naman, gising pa at nagre-review para sa papalapit na finals. Nakikinig ako sa mga lecture sa aking earphones. Bigla kong narinig ang mabigat na katok sa pinto. "Ivan, buksan mo." Hiling niya. Halos magaspang at malalim ang boses dahil sa alak. Pagbukas ko ng pinto, sumuray-suray siya papasok. Ang tanging ilaw ay galing sa aking study lamp.
Amoy na amoy ko ang alkohol at yosi sa kanya. Okay ka lang ba, kuya? Tanong ko habang alalay sa kanyang braso. Ang init ng katawan niya at ang bigat ng kanyang braso nang iakbay nito sa aking balikat para magpantay. Inig ako siya sa kanyang kama sa ibaba. Tanggalin ko sana ang kanyang mga sapatos nang bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Ang init ng palad niya. Ang init, Ivan. Pwede bang tanggalin mo yung damit ko? Sabi niya, halos pabulong. Dahil lasing at parang hirap siyang gumalaw, tinulungan ko siya. Dahan-dahan kong tinanggal ang kanyang grease-stained polo shirt. At doon, tumambad sa akin ang kanyang dibdib. Malapad, may konting mga buhok at pawisan. Ang ganda ng katawan ni Kuya Rigor. Matigas, maskulado. Pero hindi yun yung kitang gym type. Ito yung katawan ng isang lalaking nagtatrabaho ng pisikal araw-araw. Malusog, malakas, at totoo. Pagkatapos pitatanggal niya ang kanyang pantalon. Pati na rin yung pants ko. Masikip ang init, utos niya habang nakapikit at nanghihilig ng bahagya. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang botones ng kanyang maong. Daan-daan kong hinila pababa ang pantalon niya. Tinulungan ko siyang itaas ang mga hita para matanggal ito ng tuluyan. At doon, tumambad sa akin ang kanyang suot na puting brief. At hindi lang yun, dahil sa init ng katawan at siguro sa epekto ng alak, galit na galit ang nasa loob nito. Halos sumisigaw sa pagkakabilanggo sa ilalim ng manipis na tela. Kuya Rex, totoo ang sinabi nila. Malaki nga. Parang halos kasing laki ng aking pulso. Mahaba at bumabakat ng malinaw ang hugis sa puting tela. Napalunok na lang ako. Parang natuyuan ako ng laway. Gusto kong tumakbo pabalik sa aking kama sa itaas para itago ang kahihiyan at takot. Ngunit parang may invisible force na kumakapit sa mga paa ko at hindi ako makagalaw. Biglang dumilat si Kuya Rigor. Mapungay ang mga mata niya. Pula dahil sa pagod at alak. Ivan? Tawag niya. Diretso ang tingin sa akin. Kuya? Tapos na po. Magbihis ka na lang ng pampahay. Nauutal kong sabi at ako'y tatalikod na. Pero bago ako makaalis, hinila niya ang aking kamay. Hindi malakas, pero sapat na para mapahinto ako. Napaupo ako sa gilid ng kanyang kama. Nakita mo ba? Tanong niya. Ang boses niya'y seryoso, ngunit may halong nakakalitong ngisi. Ang alin po, kuya? Nagmamahang-maangan ko. Pero alam kong bumibilis ang tibok ng puso ko sa mga oras na iyon. Yun bang tinitingnan mo kanina pa at sa mga nakaraang araw? Bulong niya ng diretso. Diretso ang tingin sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay at ipinatong niya mismo ito sa kanyang bulsa. Para akong nabitawan sa kuryente. Ang init. Ang laki. Hindi ito ilusyon. Ramdam ko ang bigat at hugis nito sa pamamagitan ng tela. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Halos may halong takot at kahihiyan. At isang uri ng excitement
na hindi ko pa nararanasan. Kuya, mali ito. Baka magising ang kapitbahay. Sabi ko, pero parang kumakapit ang aking mga daliri sa tela at ayaw bumitaw. Hayaan mo na sila, anya, at unti-unting umupo. Tagal ko nang nahahalata na tumitingin ka dyan tuwing umaga. Akala mo ba hindi ko napapansin? Alam niya? Hiyang-hiya ako. Parang nabuksan ang lupa at gusto ko nang lamunin ito. Sorry kuya. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Ayaw mo ba? Putol niya sa aking pagdadahilan. Tila mas malalim ang boses. Umupo siya ng tuluyan at dahan-dahang itinulak ako pahiga sa kanyang kama. Siya ang pumatong sa akin. Ang kanyang malaking katawan ay bahagyang nakasandal sa akin. Hindi buong bigat, pero sapat na para maramdaman ko ang init at lakas niya. Sa biit ng kama, ramdam na ramdam ko ang bigat niya sa aking mga hita. At sa pamamagitan ng aming mga damit, naramdaman ko ang pagdikit nun. Ang kaniyang itinatago sa aking mga hita. Subukan mo, bulong niya sa aking tenga. Ang boses niya parang kumukulog sa lalim. Tingnan ko nga kung kaya mo. Doon na nawala ang lahat ng pagiging inosente ko. Parang napunit ang isang kurtina sa pagitan ng aking dating mundo at ng isang bagong realidad. Tinanggal niya na lahat at nang lumabas ito ng tuluyan, napangangan na lang ako. Sobra. Parang isang bagay na hindi para sa ordinaryong mortal. Mataba, mahaba, at may anyong nagpapaalala sa isang sinaunang sandata. Kaya mo ba to, Aybat? Hamon niya at ang kanyang mga mata ay may halong pag-aalala at pagnanasa. Hindi ako nakasagot. Hinalikan niya ako. Hindi ito banayad o romantikong halik. Ito ay madiin, gutom at puno ng kahilingan. Lasang Red Horse at Yossi. Pero nung gabing iyon, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng lamp study shade ko, yun ang pinakamasarap na lasa. Nung gabing iyon, masikip, mainit na apartment namin. Natutunan ko kung gaano kasarap at kahirap ang tumanggap sa isang lalaking takila. Nahirapan ako, Kuya Rex. May mga sandaling akala ko'y mapupunit ako sa gitna. Napapikit na lang ako dahil sa sakit. Pero nag-e-enjoy naman ako dahil sa huli, nararamdaman ko ring may ginhawa. Shh! Relax ka lang. Dahan-dahan ako. Bulong niya habang hinahawakan ng mahina ang aking mukha. Habang dahan-dahan at may pag-iingat, pinasok na niya ang bukana ng mundo ko at ng buong pagkatao ko. At doon ko nalaman si Kuya Rigor. Kahit mukhang barako at prangka, ay isang lalaking marunong mag-alaga. Alam niyang malaki siya, kaya nag-iingat siya. Ngunit kapag nasa loob na, ibang klase ang pakiramdam. Punong-puno. Parang walang espasyong natitira sa loob mo na hindi niya napupuntahan. Bawat dahan-dahang pag-urong ay ramdam na ramdam ko hanggang sa pinakamalalim na bahagi. Ang bigat ng kanyang katawan sa akin
ang init ng kanyang hininga sa aking leeg. Ang mahinang tunog niya sa aking tenga. Lahat nagsama-sama upang buuin ang isang karanasang hinding-hindi ko malilimutan. Inabot kami hanggang madaling araw. Ang tanging ilaw ay ang pailaw mula sa labas na bumabagtas sa aming bintana. Pareho kaming hingal na hingal at halos dumikit ang balat sa pawis. Nakadapa ako sa kanyang malapad na dibdib. Narinig ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang siya naman ay mariin kong niyayakap at hinihimas ang aking likod. "Masakit ba?" tanong niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. "Sobra, kuya." "Malaki kasi," reklamo ko. Ngunit may ngiti sa aking mga labi. Parang isang medalya ng tapang ng sakit. Tumawa siya ng mahina. Isang tunog mula sa dibdib. "Sa susunod, masasanay ka rin." "Wait lang, kuya. May susunod?" Kinabukasan, medyo awkward ang simula. Nagkatinginan kami sa umaga habang nagkakape sa maliit na mesa. Ngunit bago siya pumasok sa trabaho, lumapit siya sa akin. "Uuwi ka ng maaga mamaya," sabi niya habang nilalagay ang kanyang mga tools sa kanyang toolbox. "Bakit po?" tanong ko. Medyo kinakabahan ako. Lumapit siya at binulungan ako. "May round 2 pa tayo. Hindi ako kontento kagabi." Kinindatan niya ako. Isang maliwanag, may pagkilos na kindat bago tuluyang lumabas ng pinto. Mga ka-listener, hanggang ngayon ba ay nakikinig ka pa rin dito sa ating kwento? Maaari ba akong humingi ng kahit 2 segundo? Paki-click ang subscribe button, paki-like at mag-comment kung taga saan ka para may ma-shoutout naman ako sa susunod nating kwento. Maraming salamat! Mula noon, hindi na lang kami dalawa magkasama sa apartment na naghahati ng upa at ulam. Naging magka-partner na kami sa halos lahat ng pagbabudget ng pera, pagpaplano ng mga gawain sa linggo, pagluluto at sa pagtulog sa iisang kama sa ibaba. Naging kami na sa lahat ng bagay. Kaya sa mga naghahanap ng boardmate, kilatisin niyo muna ng mabuti. Baka ang tahimik at seryosong kasama niyo sa bahay na akala niyo'y walang ibang mundo kundi trabaho at tulog ay may itinatagong malaking sorpresa na magpapabago sa buhay niyo. Hindi lang sa iyong karanasan, kundi sa iyong puso. At ako? Masaya ako ngayon kasama si Kuya Rigor. Oo, totoo ang kasabihan na size matters para sa ilan. At oo, malaking bonus ang kanyang kayarian. Pero mas natutunan ko, mas mahalaga ang may-ari nito ay marunong magmahal at mag-alaga. May respeto at malasakit. At higit sa lahat, mahal ka niya ng tunay. Hanggang dito na lamang, Kuya Rex. Maraming salamat sa pagbasa sa aking karanasan sa buhay at sa pag-ibig. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Ivan. Mga ka-listeners, nakarelate ka ba sa kwento natin ngayon? Marami pa tayong kwentong pag-uusapan. Mga maiinit na mga kwentong susunod nating babasahin. Pwede bang paki-like, share at subscribe sa channel na ito para kasama kita sa mga kwentong aking ibabahagi sa susunod. Maraming salamat. Muli, ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Untold Stories.